lamig. Grabe. Negative 2, negative 3. Dumi na naman ang sasakyan natin. Si Paul nga naglaglagan yung mga dahon. Kaya kalilinis ko lang yan. Kakahugas ko lang yan, katatanggal ko lang ng dahon. Ayan, puro dahon na naman. So kanina habang nasa kwarto ako nagpapahinga, nagbabrowse ako kasi member ako dito sa mga group dito sa Canada. Siguro some of you is member na dito sa Filipino Aspirant to Canada. Nakalagay kasi is anonymous member. So binasa ko kasi medyo mahaba. Ilalagay ko na lang sa screen para mabasa nyo rin. Nakalagay po kasi dito, "Hi kabayan, gusto ko lang i-share yung experience namin dito sa Canada. Medyo mabigat na po sa damdamin and gusto ko lang ilabas bago ako sumabog sa pag-overthink. We arrived in Canada a month before fall 2023. May trabaho ako na dinala from Pinas as IT consultant, earning 2,700 Canadian dollar a month. A week after, I was able to find another job na work from home as a virtual assistant, AU-based client. And yung total income ko is around 7,000 Canadian dollar. Though mahirap mag-double shift, kinakaya ko alang-alang sa bills, especially tuition ng partner ko, and 5 to 6 hours lang tulog ko every weekdays. Since I arrived here in Canada, every week ako nag-a-apply through LinkedIn, Indeed, Job Bank, and kahit anong website para makahanap ako ng local employers. Kasi target namin yung PNP. Medyo panatag ako dahil I have a luxury to choose the work since may dala akong work. Just this month, we found out that my partner is pregnant for 15 weeks and we did not expect it. It's our first baby and we are happy after 5 years of trying. Yung masaklap lang is di kami marunong mag-drive ng sasakyan. Nasa learner pa lang kami both and can take the road test by next year. Medyo mahirap talagang mag-pick up ng mga baby things if ever may nagbibigay. Wala rin kaming kamag-anak dito. Meron mga Pinoy na nakakilala, but nakakahiya kaming mag-ask ng favor. With regards to my job hunting, umabot naman ako sa final interview. May ibang job offer stage na sana ako, but the company decided to put the position on hold and might open it by 2024 due to recession sa IT. Meron ring isang job offer pero on-site work and non-IT ang di ko tinanggap. Last week, I was received bad news sa dalawang work ko and they are having difficulties sa kanilang finances. Low clients na pumapasok and they decided to terminate my contract and hanggang December 31 na lang ako. Na-stress na ako ngayon kasi di ko na-expect. Binigay ko naman lahat, nag-excel naman ako sa work and never pumalya. Ngayon I'm desperately looking for work. Nasa stage ako ngayon na nanghihinayang ako dun sa work na hindi ko tinanggap. So sino ba naman ang mag-aakala na both jobs ko will terminate by contract? Medyo pangit rin ang experience ko dito sa Canada. Ang tagal ng recruitment process with regard sa pag-apply. Meron akong isang active job application and patiently waiting if tanggap ako or hindi. It's been a week, tried to reach out sa HR but wala pa rin. Not sure if aasa pa ba ako or hindi. All the problems that I have encountered, I still stand strong kahit deep inside gusto ko nang umiyak. Kasi ayaw kong makita ako ng partner ko that I'm a weak. If wala talaga akong mahanap na work na inline sa experience ko, then I have no choice but pumasok sa mga survival jobs. Good things, may hilig ako sa pagluluto and pag-aalaga ng mga magulang. So I guess we'll try my luck in food and caregiving industry. Hopefully may blessing na darating. Sorry napahaba, but gusto ko nang ilabas ang feelings ko, ayaw kong sumabog. Meron naman kaming 1 million as emergency fund and I was able to pay 75% of the tuition ng partner ko. Pero di pa rin nawawala yung pag-overthink. Minsan napapaisip ako na umuwi na lang ng Pinas after mga si partner. Minsan rin naisip ko na yung binayad ko sa tuition fee and sa earn namin, baka may house and lot and kotse na kami sa Pinas. Sorry pero di ko ina-expect ang mga pangyayari. So yun nga, gaya nga ng lagi kong binabanggit po sa inyo, balikan lang natin tong ilang mga sinabi niya dito. We found out that my partner is pregnant for 15 weeks. So madalas ko pong nababanggit ito sa mga vlog ko na hindi ganun kadali, especially student pa po ata ito si sender.
student po sila. Nabanggit ko na po to kasi yung iba na ina-advise na mag-anak na kagad kayo, mag-anak na kagad kayo, and then citizen na kagad. Hindi po madali, especially kung student to. So mangyayari, mapapatigil yung isa kasi nga buntis. Yung isa po talaga hindi na halos magpapahinga. Wala na siyang gagawin kundi magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. Alam niyo ba, sa Canada, trabaho kami ng trabaho. Hindi kami pwede dito na hindi magtatrabaho kasi nga po sa sobrang taas ng pamumuhay dito. Walang gagawin dito kundi magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. Ang pahinga mo na ay sa kabaong na ang pahinga. Hanggang sa makapasok na yung bata. Kasi talagang lahat siya yung sasalo. Lahat ng kailangang suporta para doon sa kanyang pamilya. Yung pagbabayad sa renta, pagkain, at saka lahat na ng kailangan nilang kagastusan dito. So mangyayari talaga ilang taong ganon, ikaw lahat ang sasalo. Madalas kong nababanggit din sa mga vlog ko na hanggat wala tayong permanent status dito, student, temporary foreign workers, mahirap po talaga yung walang hawak at mahirap maging kampante sa isang trabaho na kagaya niya, nagkaroon ng recession. Bigyan ko lang kayo ng ng ilang idea. Yung ilang kasama namin dati dito na galing Alberta, sila nasa food counter, then nagkaroon ng recession, kaya sila napadpad from food counter attendant, naging farm worker po sila. Kasi nga dati silang temporary foreign workers na instead na mapauwi, green up nila yung chance na maging farm worker kaysa naman mapauwi sila. So hindi na nila itinuloy yung kanilang pagiging food counter kaysa naman sila mapauwi. So nagtiyaga na lang sila bilang farm worker. Medyo pangit yung experience niya dito sa Canada kasi nga may yung process niya hindi din ganun kadali. Sa kabila ng mga pinagdadaanan niyang pangit, nagiging matatag siya kasi ayaw niyang makita ng partner niya na nahihirapan siya. So yun nga, sabi nga niya kanina, nabasa naman natin, plano na niya na parang i-grab na rin kahit mga food counter or yung caregiving. Kaya nga lang, ito po sa karanasan ko lang po ito hindi naman po kasi ganun ding kadali na makapasok, lalo na kung kalimitan kasi yung iba po hinahanapan ng experience. Maswerte ka na po kapag nakapasok ka dito nang wala kang experience lalo na kung may mga malalapitan ka, may magpapasok sa'yo, may backer ka. Napanood ko nga yung isang vlog ni Indianong Bisdak kasi nanonood din ako ng vlog ni Indianong Bisdak Mahirap kung wala kang cover. Yeah. So yun guys, pati dito sa Canada kailangan talaga may backer. Dapat solid na backer, no? You know, when I was in KFC, I recommended friends and then there's no interview. Diretsong Exactly. Just because may reference from inside. Yes, especially na kung good employee ka. Oo. Sabi nga niya, isa dun sa bagay na natutunan niya dito sa Canada is yung backer. May in-interview siyang isang kababayan natin na sa karanasan nila, iba pa rin yung may backer, iba pa rin yung may magpapasok sa'yo. Parang kagaya po namin dito, nung nagpasok kami dito, may mga kababayan tayo dito na sinigundahan kami para makapasok dito sa farm na to, na pinakilala kami, inintroduce kami. So malaking bagay po yun. Yung ilang kakilala ko nga po dito, wala nang resume. Basta kapag pasok na, kagaya ni Joy, wala nang resume, basta tinanong lang, in-interview lang, pasok na, start na ng trabaho. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, itong kababayan natin na nag-post, isa siyang IT. Ngayon, kung papasukin niya tong food counter or caregiving, kung may kakilala tayong kababayan na magpapasok sa kanya, malaki po yung chance kahit papano. Pero kung halimbawa naman po at solo lang siya ng application, yung walk-in, at mag-a-apply, baka po hindi siya matanggap kasi dahil hahanapan siya ng experience. Kalimitan po kasi dito yung kilala kong nasa CareAid, nag-aral po talaga dito bago makapasok bilang CareAid. Kung natatandaan nyo, yung nag-trending sa TikTok, si TJ Pass, ito po ay na-interview ko off-cam. Ang tagal po namin magkausap, nagtawagan po kami, na-interview ko siya, and then napagsabihan ko siya, sabi ko, halos lahat naman ng sinabi mo totoo. Yun nga lang, the way kung paano mo sinabi, mali yung pagkakasabi mo. Ang daming nang bash sa kanya, nasabi sa kanya, umuwi ka na ng Pinas. Well, nung nakarating na siya ng Pilipinas, talagang totoo, umuwi siya.
talagang pinanindigan niya. Yung sinabi niya, uuwi siya ng Pilipinas, umuwi talaga siya. Kaya naman po ganun, kasi may kaya talaga yung tao, may kaya sa buhay. Yung iba po na dito na sa Canada, na may mga hinaing, may mga sama ng loob, may mga disappointment na nangyari, na pagdating nila dito hindi nila nakuha yung gusto nila, tapos gusto nilang umuwi ng Pilipinas. Bakit hindi sila makauwi ng Pilipinas? Kasi nga po naibenta na yung ibang mga ari-arian, wala nang babalikan sa Pilipinas. Mababasa nyo po yan doon sa mga comments. Yung mga ginawa ko pong videos, may mga ganyan po yung comments na nababasa. Yung kaibigan ko, yung kababata ko, yung kapatid ko, yung pinsan ko, yung kamag-anak ko, naibenta na yung ari-arian. Ang dami nilang sinasabing hindi maganda sa Pilipinas. And then pagdating ng Canada, masama yung dinatnan. So anong nangyari? Yun, kahiyaan na lang, pinanindigan na nasa Canada na, wala silang babalikan sa Pilipinas kasi ibinenta na nila lahat yung gamit nila. Kagaya nga po nitong sinabi niya dito sa post niya, di po ba nabanggit niya, mayroon silang 1 million funds para masuportahan 75% nung tuition fees nung kanyang asawa. Yung minsan napapaisip na daw siya na gusto niya yung umuwi ng Pilipinas. Kaya nga lang nangihinayang siya kasi yung 1M di sana may bahay na daw sila nung kanyang asawa, may sasakyan pa. Isinugal na nila dito pagpunta sa Canada. May nagparating sa akin na kaibigan ko, na yung kaibigan daw namin ay naikwento sa kanya, ayoko nang panoorin niya si Perds. Puro negative yung sinasabi sa Canada. At sa totoo lang po, wala po akong natatandaan na puro negative lang yung sinabi ko sa Canada Sinasabi ko po both negative sides and positive sides na nangyayari dito sa Canada, para at least may idea po kayo. So, kung sa pagsasabi ko po ng mga hindi maganda dito sa Canada, sa tingin nyo yung negative, it's up to you na po. Kasi kung ang pakikinggan nyo lang po ng pakikinggan ay yung puro positive, ang mangyayari po, baka puro magaganda lang yung asahan nyo dito sa Canada. Unlike nung alam nyo na yung mga negative na nangyayari dito, so kahit pa paano kapag na-encounter nyo, may idea na po kayo. Yung iba po kasing kilala ko, sobrang gaganda lang yung mga pinakikinggan, pinapanood Kaya pagdating dito, na-disappoint sila, hindi nila napaghandaan. Minsan kasi masakit tanggapin yung katotohanan kapag sinasabi mo. Kasi ang nangyayari doon sa ilan nating kababayan, kung ano lang yung gusto nilang marinig at malaman, yun lang yung pakikinggan nila. Ayaw nilang malaman yung katotohanan na may mga ganito talagang pangyayari dito sa Canada. Well, maganda naman po talaga dito, pero dapat tanuhin nyo munang mabuti, pag-aralan nyo, pag-isipan ninyo yung pagdating nyo dito. Marami na naman pong mapapanood kayong vlog patotoo regarding sa ganyang sitwasyon, na yung student ay hindi madali, na pagdating dito kailangan mo talaga ng pera. Ngayon, kung darating po kayo dito at ganyan na, hindi naman natin masisisi sa kabayan kasi gusto talaga niyang magkaanak din doon sa misis niya. Matagal daw nilang itrinay, nangyari na nga yung ganyang pangyayari na nabuntis yung asawa niya. So wala tayong magagawa, na dyan na yan. Ang kailangan lang is planuhin mabuti, na pagdating niya dito, kung sakaling hindi mag-work out yung plan A, hindi may plan B, may plan C, may plan D. So si Kabayan, naka-anonymous na post, naglalabas siya ng hinaing niya sa social media. And then may mga pagkakataon na kagaya ng iba na post ko, yung mga videos na ginawa ko, na kapag inilalabas natin yung hinaing ng iba nating kababayan, hindi may iwasan may mga ilang matatagal na dito sa Canada na biglang magko-comment, sasabihin, I'm 30 years, 20 years na dito sa Canada, wala naman akong ganyang karanasan. Swerte nyo po, wala kayong ganyang karanasan. Magkakaiba naman po tayo ng karanasan dito Hindi nyo pa pwedeng i-compare yung karanasan ng iba sa karanasan ninyo. Kahit ako, hindi ko sinasabing yung karanasan ko ganyan yung pinagdaanan ng iba. Kasi nga po, magkakaiba tayo. Ngayon, kung hindi nyo naranasan yan, magpasalamat na lang po kayo. Nagkataon lang po, iba ng henerasyon ngayon sa mga nauna. Noon po, walang social media. For sure ako na yung mga nauna na may hinaing din na naunang dumating dito sa Canada, kapag sila ay may sama ng loob or may problema dito, wala naman that time, wala naman Facebook wala kayong pagpoposa ng inyong sama ng loob. Walang makikinig sa inyo kundi sarili ninyo, pamilya ninyo, or kung sino yung pwede nyo makausap sa paligid ninyo. So ngayon may social media na, so marami na pong makakaalam, kakalat na kung ano yung katotohanan. Malalaman na nung iba na ganito, ganyan yung sitwasyon. Unlike before na puro magaganda lang. Kasi wala po kayo makikita dyan na magpo-post sa social media nung sasabihin nila yung mga pangit na karanasan nila. Tapos ibo-broadcast nila yung mukha nila na ito yung karanasan ko, dumating ako sa Canada. Kasi kahihiyan po nila yan
Pag pinakita po nila yan, yung mga makakapanood na kakilala nila, kapamilya nila, kaibigan nila, yung mga pinagmataasan nila na, oy, papunta na ako ng Canada, ganito, ganyan, ganan. Siyempre mapapahiya po yan, kaya hindi nila ilalabas yan. Kaya bilib ako doon sa mga may lakas ng loob na ipakita at ipaalam doon sa iba yung nararanasan nila. Hindi naman para ipahiya yung sarili nila, kundi para magsilbing awareness doon sa iba na baka sakaling ma-encounter din nila, eh hindi na sila matulad doon sa pinagdaanan nila. Yung mga nadito po kasi sa Canada na naglalabas ng mga sentimiento nila, nung mga hinaing nila, nung mga talagang sama ng loob nila, na kadalasan wala silang mapagsabihan, eh nasasabi na lang talaga nila sa social media sa pamamagitan ng pagpo-post, kagaya nito, anonymous post. Madami na po kayo makikita niyan, hindi lang sa TikTok, sa YouTube, at even dito sa mga iba't ibang group sa Canada na naglalabas ng mga hinaing nila na talagang hindi magandang karanasan. Kaya lang yung iba nating kababayan, instead na bigyan ng magandang advice or palakasin yung loob, eh sasabihin umuwi ka na, ganito ganyan, kung ano sasabihin, parang gagatungan pa, ay imbis na palakasin yung loob. Eh ganun talaga yung mga kababayan natin, ganang halos kalimitan sa mga Pilipino eh. Yung ba parang ang lalakas ng mga pang-asar, o umuwi ka na, o pangit pala dyan ng buhay mo, bakit na dyan ka pa, mga ganan. Eh naglalabas lang po yun ng sama ng loob dahil wala silang mapaglabasan. Pero pag titingnan mo naman, yung mga nagsasabi ng umuwi ka na ng Pinas, bumalik ka na sa Pinas, o lumayas ka na dyan sa Canada, pag titingnan mo naman, mga wala pa sa Canada. Or yung iba naman doon, kung titingnan mo naman, eh baka isa din sila doon sana dito sa Canada na gusto nang umuwi, hindi lang makauwi kasi wala silang babalikan sa Pilipinas, kasi wala silang ipon or naibenta na nila yung mga ari-arian nila sa Pilipinas. Hindi na yata talaga mawawala sa ugali ng Pilipino yung pagiging crab mentality na kapag nakakakita ng kababayan natin na dumadaing, akala mo reklamador na, hindi alam, naglalabas lang naman talaga siya ng sama ng loob dahil sa mga bigat na dinadanas nila. Alam niyo po, sa dami po ng mga lumalabas na ngayon, kasi hindi na natin maitatago nga yung mga tunay na nangyayari dito sa Canada. Even kayo po, i-search nyo po sa TikTok, yung Omni News. Nitong mga huling araw lang, ang dami ko napapanood eh. Mga ilang taon na dito. Kagaya nung isang huli ko napanood, yung 10 years na dito, pero mas binabuti pa rin yung umuwi ng Pilipinas. Yung inaasam niyang akala niya magandang buhay niya dito, sa Pilipinas pa rin siya, nag for good. And marami pa rin po na dito na umuwi pa rin ng Pilipinas. Hindi ko po sinasabi ito para disappoint kayo or para patayin na yung pangarap nyo makarating dito sa Canada. Kasi sa totoo lang po, ang Canada po ay hindi para sa lahat. Ito po ay para sa taong may mga tiyaga, may dedikasyon at talagang pagpupursige sa buhay. Kung halimbawa po kayo pupunta rito dahil naudyukan lang kayo ng mga ibang tao at dahil nakikita ninyo nagaganda ang buhay nyo pagdating nyo dito. Kasi sa totoo lang po, aminin man po natin o hindi, yung mga wala pa po dito sa Canada, ano po mga naglalaro sa isip ninyo? Pag nakarating ako ng Canada, ganan. Yung mga nasa Canada, maganda ang buhay, mapera, masarap ang buhay sa Canada. Lahat po yan ay mali. Kahit nasang bansa pa po kayo po ang gagawa ng kapalaran ninyo. Kahit nasang bansa pa po kayo, Middle East man yan o sa Asian man, kayo po ang gagawa na magiging buhay ninyo. Lahat po ng mga taong dito na nakikita ninyo na successful na, may mga hirap na pinagdaanan po yan. Hindi po nila yung nakuha ng overnight. May mga dinanas din po yan na pagsubok dito bago nila nakuha yon. Maramang hindi lang po isang trabaho ang naging trabaho niyan bago nila nakuha yung buhay na meron sila ngayon. Kaya kung kayo po ay pupunta rito, ay suggest na alamin niyo po yung both positive and negative sides. Huwag po kayo magpapadala dun sa iba na ilang buwan pa lang dito, isang taon pa lang, wala pang permanent status, may sasakyan na kagad, may ganito, may ganyan na kagad. Hindi nyo po alam kung nakuha ba nila yun ng cash or inutang nila at 8 taon pa nilang babayaran. Marami po kasi dito, ang talagang nakikita ko po na pagdating talaga dito sa Canada, ipinapakita nila dun sa mga taong nasa labas ng Canada na talagang maganda yung buhay nila, pero ang totoo po ay lubog sa utang. Kaya nga po sabi ko sa inyo, wag po kayong magpapadala sa mga ganyan, lalo pat alam nyo naman, kasi hindi nyo po malalaman yan, wala po kayo dito
Pero kung nakasama po ninyo yung tao, kagaya po namin, may mga ilang tao kaming nakakasama na talagang nakita namin, pinapakita sa social media ay magaganda, pero alam naman natin na kasi kasama mo, alam niyo yung sahod, parehas lang kayo, ganito ganan. And then makikita mo talaga sa personal ay lubog. Well, wala na naman pong excuse para hindi nyo na malaman yung mga good side and bad side ng Canada. Kagaya nga na lang po nitong si Joe Wok, yung isang vlogger dito sa, I think Alberta ba siya? Sa Calgary na parang everyday puro homeless na Pinoy yung kanyang ikino-content. Everyday, hindi ko alam, sabi ko, ba't parang hindi na nauubos yung homeless na Pinoy na ibinablog niya? Talagang ibin yung kababayan na natin na nadito na, ilang taon nang nadito, nagiging homeless pa. Eh what more kung kayo bago lang nadarating dito at wala pa kayong talagang sapat na pondo para makapagsimula. Eh yun pa, talagang ilang taon na dito pero hindi nila nagawang maisaayos yung buhay nila. Well, kaya naman po ito ino-open ko sa inyo para po kayong mamulat sa katotohanan at hindi kayo magkaroon ng sobra-sobrang expectation pagdating sa Canada. Ang hangad ko lamang po ay maging maayos kayo pagdating nyo dito kasi lately, ang dami ko na namang nare-receive. 3 months pa lang, 4 months, 6 months, 5 months na gusto na kagad lumipat. Eh, aantayin pa po ba natin na sa mga susunod na panahon, yung mga dumarating dito hindi tatapusin ng kontrata at lilipat. Eh, masisira na po tayo mga Pilipino dahil ang dami pong dumarating dito na yung trabaho ay hindi natatapos at gusto na kagad lumipat ng ibang employer. Gaya nga po nung mga nakaraang paalala ko, kung nabasa nyo po kanina yung sinabi nga po ni Sender dito sa post niya dito sa Filipino Aspirant in Canada, nahihirapan din sila na makakuha ng tulong pag may mga nagbibigay ng mga baby things para kahit paano makasave na doon sa gamit ng baby kasi hindi sila marunong mag-drive. Di po ba nabanggit ko na yan doon sa mga iba kong vlog? Nasabi ko sa inyo, malaking advantage po ang marunong kayong mag-drive pagdating nyo dito. Kaya kung may chance pa, kung ang application nyo papunta ng Canada nakasalang na at nag-aantay na lang kayo, baka po may chance pang makapag-aral kayo mag-drive dyan sa Pilipinas para pagdating nyo po dito, easy-easy na lang kahit papano. Kasi malaking bagay po yung marunong kayo mag-drive dito. Iba-iba po tayo na sitwasyon. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako against doon sa kumukuha ng brand new. Binibigyan ko lang po kayo ng idea para po hindi kayo mahirapan sa buhay nyo dito sa Canada. Kasi po ang hirap naman po na lahat ng sahod nyo ay doon na lang napupunta sa pagbabayad ng mga bills ninyo. Kasi nakaka-prostrate po yun na baka sabihin mo, nag-Canada ako para lang magbayad ng bills. So sana may natutunan kayo sa ating today's episode and don't forget to subscribe, like, and share this video para po sa mga nangangarap makarating ng Canada ay magkaroon po kayo ng idea para po pagdating nyo dito ay hindi kayo nabibigla sa buhay na pwede nyo datnan dito sa Canada. Maraming salamat sa panonood. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.